Tol, magandang umaga sa ating lahat. So, kakarating ko lang po dito sa dito sa aking bahay. So, gising na yung asawa ko. So, ito po yung araw ng kanyang kaarawan. So, salamat naman at nakarating ako dito. Nakauwi akong ligtas sa amin. Yung mga anak ko, tulog pa. Alas 4 na ng umaga mga tol. So ngayon lang talaga ako nakarating. Ito yung bag ko na nadala. Basa pa kasi malakas yung ulan pag uwi ko. Pinilit ko talaga mga tol na makauwi dahil kaarawan kasi ng asawa ko. Nakapag-promise ako sa kanya na sa araw na ito ng kanyang kaarawan ay makakauwi talaga ako. Kasi noong isang linggo tumawag ang misis ko, nagpaalala sa akin baka makalimutan ko daw yung kaarawan niya. Tapos nag-remind naman siya uli, nagbigay din sahi sa akin na malapit na daw yung birthday niya, kailangan na daw ako makauwi. So, hindi ko man na sama si Julio at si Dimple pagbaba dahil sa mga kaganapan na mangyayari doon sa kagubatan na nagkahiwalay kami. So, pinilit kong hanapin pero hindi ko pa rin sila natagpuan, hindi ko sila nakikita. Yun, kahit nilit kong binalikan yung area kung saan kami naambos, hindi ko pa rin sila nakita doon. So bago ako nakauwi dito sa amin, nung nandun pa ako sa kagubatan kahapon ng umaga, ng nakaraang araw, wala akong tigil sa paghahanap sa kanila kahit sino sa mga kasama ko na makita ko, especially kay Dimple at kay Brad Julio. Hindi lang sana kami dumaan doon banda, hindi sana kami magkahiwalay. Hindi kasi namin alam na yung daan doon ay may nakaabang pala sa amin. Kaya yun, naghahabol kami. Buti na lang nadibinsahan ko si Dimple at si Julio. Pinauna ko sila na tumakbo, kaya ako yung humarang sa mga kalaban para hindi makalapit. Kung hindi ko ginawa yun ay mahuhuli talaga kaming tatlo. Pero hindi naman gaanong kamalasan dahil hindi naman kami nahuli. O sana nga ay ligtas yung dalawa, si Julio at si Dimple. Sana ay nagsama sila, sana makita sila ni Buds at ni Remark, yung mga bayaw ko at sa mga kasamahan ko. Sana naligtas sila. Pero pag after nito mga tol, after birthday ng misis ko ay babalik ako agad sa kagubatan para ipagpatuloy ko yung paghahanap sa kanila dahil hindi maalis sa isipan kung mga pangyayari sa amin doon na bigla kaming pinabol ng mga kalaban. Alala talaga ako sa aking mga kasama. At naawa ako kay Dimple dahil noong nagkita na kami, wala talagang ibang mapasok sa kanyang isipan na gusto niya talagang makauwi na dahil gusto niya rin makita yung kanyang anak. Pati na rin ako, masaya din ako na nakita namin siya dahil makakauwi kami para din sa kaarawan ng aking asawa. Pero yun, hindi pinagpalad.
hindi lang sana kami naambos mga tol, ay kasama ko sana si Dimpol ngayon pag uwi. Dito yung asawa ko. Gising na yung asawa ko. Maaga nagising yung asawa ko mga tol. Kasi ano na siya, nagsaing na. Wala akong tulog. Kasi kakarating ko lang. Alanganin na sa oras kung matulog pa ako. Antayin ko na lang na umaga na. Ilang oras kung matutulog pa ako, wala na. Maya maya lalabas na yung araw. So, medyo madilim dito mga tol. Gumamit lang ako ng ilaw ng aking cellphone kasi madilim talaga dito sa bahay mga tol. Kasi yung ilaw ko kapag alas 10 ng gabi ay mag-shutdown talaga kasi solar lang yung gamit ko ngayon. Grabe, may ginaw talaga ako. May ano pa dyan? May kape ba tayo? May kape pa ba tayo? Ako na lang siguro pagkatapos kung mag-video. Ako na lang may mga panggatong pa man siguro yan. So, ito, yung asawa ko mga tol. Akala ng asawa ko mga tol ay hindi ko makauwi. Kasi yung pangako ko sa kanya, 28 ng gabi ay nandito na ako sa tahanan namin, makauwi na ako. Sobrang tuwa ng asawa ko mga tol kasi pag maaga kasi siya nagising, wala pang alas 4 gising na tong asawa ko. Tapos dumating ako ng 4:05 ng umaga, 4:05 ng bilang araw. Kape. Kape tayo mga tol. Nabigla yung asawa ko pagdating ko mga tol. Kasi hindi niya inaakalain na makakauwi ako. So tuwang-tuwa. So, ilan na edad mo? 35. So, Makabala. 35 na pala yung misis ko mga tol. Magkasing edad lang kasi kami. Asawa ko. Yan ka. Mahiya ka magharap sa kamera. Grabe yung kaganapan bago ako nakarating ito sa amin. Hindi na lang ako nag-video kahapon mga tol. Hindi na lang ako nag-video. Pagkalabas ko doon sa kagubatan, dumiretso na ako dito sa bahay. Hindi na rin ako nag-video sa labas. Dito na ako mismo sa loob. Para safety yung pagdating ko dito. Hindi na ako nag-video sa daan, yung sa labas ng bahay or safety purposes po. Sasakyan mo? Sasakyan mo? Namasahe ako. Sobrang ulan. Pero mula doon sa highway
patungo dito. Naglakad lang ako. Wala na kasing masakyan pa ano dito. Sobrang ulan dito. Sobrang lakas ng ulan, basang-basa nga ako. Inaantok pa ako mga tol. Sarap talaga matulog pero alanganin na matulog mga tol. 4:25 na. 4:27 na pala. No? Oras. Alas, pero 29 eh. Ay, 4:29 na pala ng umaga mga tol. Lubos-lubusin ko na lang ito kasi arawan ng aking asawa. Hindi na ako matutulog. Pagkatapos ito ay maghanap pa tayo ng pwede natin ihanda. May mga isda man dyan sa likod. Pabasakan. Isda pala yan. No? Pwede pa tayo siguro manghuli ng palaka na yan. Kasi malilim pa. No? Malakas kasing kumain ng palaka ng asawa ko mga nandidiri. Masarap yung palaka ako, kumakain niya ako ng palaka. Napatawa ko yung asawa ko. Sabi ko nga, malakas yung kumain eh. Ayaw pala, nandidiri sa Ibon. palaka. Lakang huling ibon. Ibon, kakain ng ibon ng asawa ko pero palaka ayaw kumain ito. Grabe, sobrang lamig talaga mga tol. Bug na yung kape. Pait. Walang sukal. Ikaw naluto. Dali na, maya na lang siguro. Umanaluto. Alaga kong aso, tulog na tulog. Tatlo kong anak doon sa loob. Hindi pa nila alam na nandito na ako. Ba't ang aga mong nagising? Yung mga tol, kaya pala madaling araw gising na yung asawa ko. Wala pang alas 4, mga alas 3 pa ng mga almost alas 3 so umaga ay gising ng asawa ko kasi hinihintay niya talaga ako mga tol. Akala niya hindi ako darating, hindi ako makauwi. Hindi lang tumahol yung aso kanina, hindi niya ako namalayan na dumating ako. Mas-surprise sana mga tol. Kaso nakahalata pagdating ko mga tol. Tumatahol kasi yung aso. Paglabas niya, nakita niya ako. Sobrang tuwa talaga ng asawa ko mga tol, nakauwi ako. Pagpasensyahan nyo na, medyo madilim tong tahanan ko kasi wala pang ilaw, walang kuryente. Solar lang ang gamit ko.
Kain kayo mo, tol. Hindi na. Asa malagikan? Asa malagikan? Napulot ko doon daan. May nakita akong aso kanina. Tapos ito yung bitbit ng aso. Nakabalot ng silupin. Ganun. Nasalubong ko yung aso. Bitbit ito ng aso. Yan. Nabitawan ng aso. Pinulot ko. Pagtingin ko, pagkain pala. Tinikman ko, masarap man. Dinala ko na lang dito. Kain ka? Sigurado, yung may-ari nito, pagkagising yun, hahanapin ko sa may-ari. Iiyak talaga yun. Ito, kinuha ng aso, tapos kinuha ko pa. O sayang naman, hindi nabuksan kasi yung silupin lang yung kinagat ng aso, yung supot. Pero ito, hindi niya nagalaw. O hindi natin alam kung sino may-ari. Wala naman siguro itong lason. Kinain ko. O yung asawa ko ayaw kumain. Natakot. Baka may lason daw. Kasi, kuha na. Grabe yung mga damit ko. Wala na. Gisi-gisi na akong bag. Butas-butas na. Natas na. Dati, natas siya. Ngayon, natas-tas na. Yun. Ngayon na mabukas. Mga damit ko na isinuot ko sa gubat. Basang-basa. Sampay. Maglaba pa ako ngayon. Tol, maraming salamat sa inyo at magandang umaga sa ating lahat. Ingat po kayo. God bless po. Bye-bye.